Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hango sa mga alamat at paniniwala tungkol sa mga aswang sa Pilipinas. Anumang pagkakahawig sa tunay na buhay o sa sinumang tao, buhay man o patay, ay hindi sinasadya. Ito ay para sa entertainment at hindi naglalayong magdulot ng takot o maling impormasyon. Malamig ang hangin ng gabing iyon sa isang liblib na baryo, isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Tahimik ang paligid, tanging ang huni ng mga kuliklig at ang marahang hampas ng hangin sa mga dahon ng punong kahoy ang maririnig. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit sa kabila ng liwanag nito, may anino ng takot na bumabalot sa baryo. Sa gitna ng pamililihang bayan, may isang tindera na labis na hinahangaan. Hindi lamang dahil sa kaniyang angking ganda, kundi dahil sa kaniyang mahiwagang presensya. Si Aling Rosa, isang babaeng may maputing kutis, mahahabang buhok na dumadaloy na parang itim na sutla at malalalim na matang tila sumisilip sa kaluluwa ng sino mang tumitingin sa kanya. Sa kabila ng kaniyang mahinhin na kilos at matamis na ngiti, may kung anong kakaiba sa kaniya na hindi maipaliwanag ng mga taga-baryo. Araw-araw, nagtitinda siya ng mga sariwang isda sa palengke. Ang mga isdang kaniyang inilalatag ay laging mukhang bagong huli, makintab ang balat at buhay pa ang kulay, kahit pa walang sino mang nakakakita kung saan siya kumukuha ng mga ito. Hindi rin siya nagkukulang ng paninda. Kahit anong bagyo o tagtuyot, laging sagana ang kaniyang hapag. Ngunit may isang bagay na higit na nakapagtataka. Walang sino mang nakakakita sa kaniya na bumibili o nanghuhuli ng isda. Madalas siyang tanungin ng mga taga-baryo kung paano niya napapanatili ang kasariwaan ng kaniyang paninda. Ngunit palaging matipid lamang siyang ngumiti at sasabihing, galing ito sa dagat, kung saan laging bago ang biyaya. Subalit ang baryo nila ay napapalibutan ng kagubatan at ang pinakamalapit na dagat ay mahigit isang araw na lakarin mula roon. Walang sino mang nakakita kay Aling Rosa na lumalabas ng baryo at walang nakakaalam kung paano niya na ihahatid ang kaniyang paninda ng napakabilis. Isang gabi, isang binatang nagngangalang Luis ang naglakas loob na sundan si Aling Rosa. Matagal na siyang nagtataka sa misteryo ng tindera at sa kaniyang isipan, marahil ay may lihim itong itinatago. Tahimik siyang nagkubli sa likod ng isang puno malapit sa palengke. Pinagmamasdan ang tindera na nag-aayos ng mga natirang isda. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, napansin niyang hindi ordinaryo ang kaniyang kilos. Ang paraan ng kaniyang paggalaw ay napakagaan. Halos parang hindi lumalapat sa lupa ang kaniyang mga paa. Nang matapos siya sa pag-aayos, lumingon si Aling Rosa sa paligid. At nang matiyak niyang wala ng ibang tao, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa madilim na kakahuyan. Nagtago si Luis at tahimik na sumunod. Pilit pinipigilan ang malakas na pagtibok ng kaniyang puso. Habang palalim ng palalim ang kaniyang paglalakbay sa masukal na gubat, unti-unting bumigat ang hangin. May kakaibang amoy na pumuno sa kaniyang ilong. Hindi ito amoy ng lupa o kahoy, kundi isang matapang at masangsang na halimuyak. Isang amoy na nagpabangon sa kaniyang balahibo. Maya-maya pa, napansin niyang huminto si Aling Rosa. Sa gitna ng isang maliit na clearing, may isang lumang balon na halos natatakpan na ng mga gumagapang na baging. Dahan-dahan siyang lumapit dito, ang kaniyang kamay ay marahang inabot ang bibig ng balon. At saka may inilabas mula sa kaniyang damit, isang maliit na sisidlang yari sa luma at kupas na tela. Nang kaniyang buksan ito, isang maitim at malapot na likido ang bumuhos palabas. Bumagsak sa tubig ng balon, at mula roon, isang hindi maipaliwanag na tunog ang umalingaw-ngaw. Sa takot, napaatras si Luis. Ngunit sa kaniyang paggalaw,
Nadaganan niya ang isang patay na sanga na agad nabali. Napalingon si Aling Rosa at sa sandaling iyon, tumama ang liwanag ng buwan sa kaniyang mukha. Doon niya nakita ang hindi niya kailanman inasahang makita. Ang dati magandang mukha ni Aling Rosa ay nagbago. Ang kaniyang mga mata ay nagningning sa isang kulay na hindi pangkaraniwan at ang kaniyang mga labi na dati banayad na nakangiti ay ngayon bumuka upang ibunyag ang mahahaba at matatalim na pangil. Ang kaniyang mga kuko ay humaba, tila matutulis na pangil ng isang mabangis na hayop. Napaatras si Luis, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang malamig na boses ang lumutang sa hangin. Isang boses na hindi na kagaya ng dati niyang naririnig mula sa tindera. Ano ang ginagawa mo rito, Luis? Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi na siya makagalaw. Parang may kung anong puwersang pumipigil sa kanya. At sa harap niya, si Aling Rosa ay dahan-dahang lumalapit, ang mga matay kumikislap sa dilim. Sa gabing iyon, may isang sigaw ang umaling-awngaw sa kagubatan. At wala nang nakakita kay Luis mula noon. Pagpapatuloy ng kwento. Ang sigaw ni Luis ay mabilis na nilamon ng dilim ng kagubatan. Ang malamig na hangin ay tila yumakap sa kanya. Pinipigilan ang anumang pagtatangkang humakbang palayo. Hindi niya maigalaw ang kaniyang mga paa. At kahit gustuhin niyang tumakbo, parang may mabigat na kamay na mahigpit na nakahawak sa kaniyang balikat. Si Aling Rosa, na ngayoy unti-unting lumalapit, ay hindi na ang parehong tindera na hinahangaan ng buong baryo. Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa pulang liwanag at ang kaniyang mga labi ay bahagyang nakangiti. Ngunit sa halip na kagandahan, ang kaniyang ngiti ay naghatid ng hindi maipaliwanag na kilabot. Ang tunog ng kanyang hininga ay parang isang mabagal at malamig na bulong na tumatagos sa katahimikan ng gabi. Alam mo na ngayon, Luis, bulong niya. Ang boses ay may halong lambing at pananakot. Napakagat labi si Luis, pilit na nilalabanan ang takot. Ngunit kahit anong gawin niya, ang kanyang katawan ay tila naging bato. Nakikita niya ang nanginginig niyang kamay, ngunit hindi niya ito maitaas. Mas lumamig ang paligid at ang amoy ng bulok at dugo ay lalong lumakas. Sa gilid ng kaniyang paningin, napansin niya ang lumang balon. Ang likidong ibinuhos ni Aling Rosa kanina ay lumilikha ng maliliit na alon sa tubig nito. At sa ilalim ng malabong refleksyon ng buwan, may kung anong gumagalaw sa kailaliman ng balon. Isang bagay na hindi niya maaninag ng maayos. Ngunit may hugis. Isang mukha? Hindi. Mas marami. Mga anino ng mga mukhang nalulunod. Nagpipilit umahon. Ang kanilang bibig ay nakabuka sa isang tahimik na sigaw. Sa isang iglap, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Isang bulong ang narinig niya mula sa mismong likod niya. Isang malalim at pabulong na boses na hindi kayang gawin ng isang tao. Takbo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nabawi ni Luis ang kanyang kontrol sa katawan. Hindi na niya inisip kung paano o bakit. Ang mahalaga lang ay makatakbo siya palayo. Sa buong lakas na kaya ng kaniyang mga paa, bigla siyang bumalikwas at mabilis na tumakbo pabalik sa direksyon ng baryo. Ngunit ang gubat ay tila nag-iba. Ang dating daanan na kaniyang dinaanan ay ngayon natakpan na ng mas matataas at mas siksik na puno. Ang kaniyang mga yapak ay sumasalubong sa mga tuyong dahon at ugat na tila kumakapit sa kaniyang mga paa, pilit siyang pinipigilan. Sa likod niya, naririnig niya ang marahang pagtawa ni Aling Rosa. Hindi isang ordinaryong tawa, kundi isang tunog na tila may halong pagnanasa at panunuya. Sa tingin mo ba makakatakas ka, Luis? Narinig niya ang tunog ng maliliit na yapak sa lupa. Ngunit hindi ito yapak ng isang tao.
Ito ay tila malalaking kuko na kumakayod sa mamasa-masang lupa, papalapit ng papalapit sa kanya. Sa gitna ng kaniyang takot, biglang may kumaluskos sa tabi niya. Isang matandang lalaking may suot na kupas na damit ang biglang sumulpot mula sa dilim at marahas siyang hinila papasok. Sa likod ng isang punong may malalaking ugat. Ang kamay ng matanda ay magaspang at malamig at ang mukha nito ay may halong takot at awa. Anak, huwag kang gumawa ng ingay. Mahina ngunit madiin itong bulong. Kapag nalaman niyang nandito ka pa, hindi ka na makakauwi. Si Luis ay halos hindi makahinga. Ang kaniyang katawan ay nanginginig, ngunit hindi niya magawang sumagot. Sinilip niya mula sa siwang ng puno ang direksyon kung saan siya nanggaling. Nakita niya si Aling Rosa na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Hindi na siya naglalakad, kundi lumulutang na sa ere. Ang kanyang mahahabang buhok ay sumasayaw sa hangin kahit na walang malakas na bugso. Sa ilalim ng kaniyang lumang bestida, may anino ng mahahabang paa na may matutulis na kuko. Hindi na siya mukhang tao. Napapikit si Luis, pilit na nilalabanan ng pag-iyak. Sino talaga si Aling Rosa? Ano ang nilalaman ng balon? At sino itong matandang sumagip sa kanya? Bago pa siya makapagtanong, marahan siyang hinila ng matanda papalayo. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang lilingon, bulong nito. At huwag mong ipagsasabi kung anong nakita mo ngayong gabi. Dahil kung alam niyang buhay ka pa, babalikan ka niya. Ngunit kahit anong pilit ni Luis na hindi lumingon, hindi niya mapigilan ang sarili. Sa huling saglit bago siya tuluyang mawala sa kadiliman ng gubat, tumingin siya sa direksyon ni Aling Rosa. Doon niya nakita ang isang bagay na mas lalong nagpanginig sa kaniyang laman. Si Aling Rosa ay nakatingin mismo sa kanya. Alam niyang naroon siya. At sa huling sandali, isang mabagal at hindi pangkaraniwang ngiti ang gumuhit sa mukha ng tindera. Tapos, sa isang iglap naglaho siya. Ang malamig na hangin ay muling humaplos sa kaniyang balat, ngunit wala na si Aling Rosa. Tahimik na ang paligid, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa ito tapos. Hindi pa tapos ang lahat. Pagpapatuloy ng kwento, nanginginig pa rin ang katawan ni Luis habang patuloy siyang hinila ng matanda palayo sa gubat. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso at bawat hakbang ay parang nagdadala sa kanya sa mas madilim at mas nakakatakot na sulok ng kagubatan. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba ang matanda o isa rin itong bitag, ngunit sa ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa wakas, huminto ang matanda sa isang maliit na kubo sa gitna ng kakahuyan. Lumang-luma na ang hitsura nito. Ang bubong ay butas-butas, ang pader ay nababalot ng lumot, at ang paligid ay may samut-saring anino ng mga nakatayong kahoy na tila mga taong nakamasid mula sa dilim. Pasok! Mahinang sabi ng matanda. Nag-atubili si Luis, ngunit nang marinig niyang muling humalakhak si Aling Rosa mula sa malayo, isang malalim, gumagapang na tunog. Agad siyang pumasok sa loob. Sa loob ng kubo, mas matindi ang amoy ng lumang kahoy at usok. May mga lumang kandila sa mesa na naglalabas ng mahihinang ilaw at sa dingding may mga nakapaskil na punit-punit na larawan ng mga taong hindi niya kilala. Sa sulok, may isang malaking garapon na puno ng likido. At sa loob nito, may kung anong gumagalaw. Umupo ka, utos ng matanda. Dahan-dahang sumunod si Luis, hindi inaalis ang tingin sa garapon. Parang may maliit na anino sa loob, gumagalaw ng mabagal. Parang isang maliit na kamay. Napalunok siya. Sino ka po? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi importante ang pangalan ko, sagot ng matanda. Ang mahalaga, alam kong kung anong nakita mo. Napatigil si Luis. Si, si Aling Rosa po, bulong niya. Tumango ang matanda.
Hindi siya tao. Nanginig si Luis sa sagot. Alam na niya ito. Pero iba ang pakiramdam kapag nanggaling na mismo sa ibang tao ang kumpirmasyon. Marami nang nawala sa baryo ninyo, hindi ba? Tanong ng matanda. Mga nawawalang bata, mga asawang hindi na nakauwi, at mga bangkay na natagpuan sa kakahuyan na wala ng dugo. Naalala ni Luis ang mga balita sa kanilang baryo. Ilang beses nang may mga nawawalang tao, ngunit hindi ito nabibigyan ng sapat na paliwanag. Ang sabi ng iba, nilamon ng gubat. Ang sabi naman ng matatanda, masamang elemento ang may kagagawan. Ngunit ngayon, mukhang may mas malalim pang dahilan. Hindi siya ordinaryong aswang, patuloy ng matanda. Mas matanda siya kaysa sa inyo. Higit pa sa baryo ninyo. Mas matagal na siyang narito kaysa sa kahit sino sa atin. Napakurap si Luis. Anong ibig niyong sabihin? Ang balon, anang matanda. Hindi basta-basta tubig ang laman noon. Isang lagusan iyon. Nanginginig ang kamay ni Luis. Naalala niya ang mga mukhang nalulunod sa ilalim ng tubig ng balon. Bakit ako? Bakit niya ako hinahabol? Muling tumawa ang matanda, isang mapait na tawa. Dahil ikaw ang nakakita sa kanya. At kapag nakita mo siya sa tunay niyang anyo, hindi ka na niya palalampasin. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Sa isang iglap tumigil ang kandila sa pagsindi. At ang hangin sa loob ng kubo ay lumamig ng husto. May humahampas na malakas na hangin sa labas, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Parang may kung anong bumubulong sa hangin mismo. Huli na, bulong ng matanda. Bago pa makapagsalita si Luis, biglang may isang matulis at maitim na kamay ang lumitaw mula sa pinto. Pilit na inaabot ang matanda. Mabilis siyang umatras, ngunit hindi ito sapat. Nahawakan siya ng kamay. At sa isang iglap, parang lumubog ang katawan niya sa mismong hangin. Napasigaw si Luis. Ang matandang lalaki ay hindi na tao. Ang kanyang balat ay unti-unting nalulusaw, parang kandilang tinutunaw ng apoy, at ang kanyang mukha ay humaba. Lumalaki ang bibig at nagkakaroon ng matutulis na ngipin. Takbo! Sigaw nito kay Luis. Hindi na siya nagdalawang isip. Sumugod siya palabas ng kubo, ngunit sa kanyang harapan naroon na si Aling Rosa. Nakangiti. Hindi ka na makakatakas, Luis. Ang kanyang tinig ay parang boses ng napakaraming tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Ang kanyang mata ay kumikislap sa dilim at ang kanyang anino sa lupa ay patuloy na lumalaki. Naglakad siya papalapit kay Luis at sa bawat hakbang niya, parang nagdidilim ang paligid. Wala nang daan pabalik. Pagpapatuloy ng kwento, nanigas ang katawan ni Luis. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok habang nakatitig sa nagbabagong anyo ni Aling Rosa. Ang kanyang manipis na labi ay unti-unting bumuka sa isang hindi likas na ngiti. Isang ngiti na hindi dapat makita sa isang tao. Parang pilit itong hinuhubog ng isang hindi nakikitang puwersa at sa ilalim ng kanyang balat. May kung anong gumagalaw. Para bang may ibang nilalang na nakasilid sa loob niya. Napaatras si Luis, ngunit nang lumingon siya sa kanyang likuran, wala na ang kubo. Wala na rin ang matanda. Pinalitan ito ng matinding dilim, isang madilim na kawalan na unti-unting gumagapang papunta sa kanya. Parang hinahalo ang realidad at bangungot. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay nagbabago, lumalambot, humuhulas, para bang tinutunaw ng hindi nakikitang anino. Takbo, Luis. May bumulong sa kanyang tainga. Napalingon siya, ngunit wala namang tao sa paligid. Subalit, sa sulok ng kanyang paningin, may gumagalaw. Isang anino, mahaba, manipis, at hindi pantao. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Mabilis. Mabilis pa sa kahit anong naranasan niya noon. Ang hininga niya ay putol-putol, parang hinahabol siya ng sarili niyang takot.
Ngunit kahit gaano siya kabilis, ramdam niyang may sumusunod sa kanya. Naririnig niya ang pagkaluskos sa lupa, ang banayad ngunit mapanlinlang na yabag na hindi niya matukoy kung malapit o malayo. Parang hindi ito tumatakbo, kundi madulas na dumudulas sa ere, patuloy na nakasunod sa kanya. Nakamasid, naghihintay ng tamang sandali upang humablot. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang lumang bahay. Parang abandonado na ito. Ang bubong ay gutay-gutay. Ang pader ay puno ng lumot. At nakanganga ang sirang pintuan nito. Para bang isang bungangang nag-aanyaya sa kanya papasok. Wala siyang ibang pagpipilian. Tumakbo siya papunta rito. Humahangos. At mabilis na isinara ang pinto pagkapasok niya. Napasandal siya rito. Pinakikiramdaman kung may susunod sa kanya. Tahimik. Isang iglap lang. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Napansin niyang walang kahit anong liwanag sa loob ng bahay. Ang dingding ay puno ng lumang mga ukit. Mga simbolo na hindi niya maintindihan. Ang amoy ng nabubulok na kahoy at kung anong panis na bagay ay sumalubong sa kanyang ilong. Maya-maya, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Nagmula ito sa likuran niya. Napadilat siya ng mabuti. Hindi na nakasara ang pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon si Aling Rosa. Ngunit hindi lang siya. Sa kanyang likuran, may iba pang anino, mahahaba, baluktot, at nanginginig na parang walang tiyak na anyo. Ang kanilang mga mata ay maliliit na pulang ningas sa kadiliman. Hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan. Ngunit ramdam ni Luis ang kanilang presensya. Tinitingnan siya, sinusure, inaamoy. Parang tinutusok ng libu-libong daliri ang kanyang katawan. Alam mo na ang hindi mo dapat malaman, bulong ni Aling Rosa. Nang biglang may kumapit sa kanyang braso. Hindi niya nakita kung sino. Ngunit naramdaman niya ang malamig. Matulis na kuko na bumaon sa kanyang balat. Sinubukan niyang kumawala. Ngunit parang lumulubog ang kanyang katawan sa mismong sahig ng bahay. Parang hinihigop siya ng anino. Napasigaw siya. Sa sobrang lakas ng kanyang sigaw, biglang nagbago ang lahat. Ang bahay ay unti-unting naglaho. Ang paligid niya ay naging puti. Isang walang katapusang kawalan. Wala siyang maaninag, kundi ang sarili niyang mga kamay na nanginginig. Walang tunog. Walang kahit ano. Hanggang sa may marinig siyang isang pamilyar na tinig. Luis, anak. Napalingon siya. Nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo ito sa di kalayuan. May mahina at malungkot na ngiti sa labi. Ngunit may mali. Ang kanyang ina ay walang anino. Isang binatang lalaki, Luis. Ang nasa loob ng isang lumang bahay na sira-sira at puno ng nakakatakot na simbolo sa dingding. Siya ay hingal na hingal, takot na takot habang nakatayo sa harap ng isang nakabukas na pinto. Sa labas ng pintuan, isang matandang babae, Aling Rosa, ang nakangiti sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi ganap na tao. Ang kanyang balat ay punit-punit at may mahahabang itim na anino sa kanyang likuran na may pulang kumikislap na mata. Sa kanyang likuran, isang hindi maaninag na nilalang ang mahigpit na humahawak sa kanyang braso. May mahahabang kuko na bumaon sa kanyang balat. Ang buong eksena ay may madilim na ambiance na parang isang bangungot na hindi niya matakasan. Gusto mo bang dagdagan pa ng mas detalyadong takot o gusto mong may bahagyang liwanag ng pag-asa sa kwento? Narito ang pagpapatuloy ng kwento. Sa harap ni Luis, nakatayo ang kanyang ina. May malumanay na ngiti sa labi. Subalit, may mali. Hindi lang ang kawalan ng anino ang napansin niya. Ang mga mata nito, hindi na ang malalambing at mapagmahal na matang kinalakhan niya. Madilim ito, walang buhay, para bang isang salamin na sumisipsip ng liwanag. Anak, halika. Napaatras si Luis. Hindi. Hindi ito ang kanyang ina. Bakit parang takot ka? Tanong nito.
kasabay ng isang hakbang papalapit sa kanya. Ramdam niya ang panlalamig ng paligid. Ang kanyang katawan ay hindi niya may galaw. Para bang may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Ta, totoo ba ito? Mahina niyang tanong. Napangiti ang kanyang ina. Ngiting hindi niya pa kailanman nakita rito. Napansin niyang hindi gumagalaw ang dibdib nito. Walang anumang paghinga. Luis, anak, kailangan mo nang bumalik. Bumalik saan? Ngunit hindi sumagot ang kanyang ina. Sa halip, itinaas nito ang kamay. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Isang kamay na punit-punit, puno ng sugat. Ngunit sa loob ng mga hiwa, may nakasilip na hindi balat ng tao, kundi parang balat ng isang nilalang na hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. Biglang lumabo ang paligid. Sa isang iglap, bumagsak si Luis sa lupa. Bumalik ang bigat sa kanyang katawan. Ang paligid niya ay nagbago muli. Hindi na ito ang puting kawalan kanina. Narito siyang muli sa baryo. Pero hindi na ito ang baryo na kilala niya. Ang bawat bahay ay wasak. Natatakpan ng itim na ugat na parang kumakalat sa buong lugar. Ang lupa ay nagbitak at sa ilalim ng mga bitak may gumagalaw. Mga anino, sumisiksik at parang gumagapang paakyat. Tumingala siya, wala na ang langit. Isang maitim na alon ng usok ang pumalit dito, paikot-ikot na parang nabubuhay, bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Aling Rosa, nakatayo sa harap ng kanyang tindahan. Ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang katawan ay pinahaba. Ang kanyang mga mata ay lagpas na sa dapat nitong lugar. Ang kanyang bibig ay punit hanggang sa kanyang tainga. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang piraso ng laman na hindi niya gustong alamin kung kanino galing. Ngayon mo na ba naiintindihan, Luis? Malamig nitong sabi. Hindi na niya kinaya. Napatakbo siya, ngunit saan? Lahat ng dadaanan niya ay parang isang maze na bumabalik sa iisang lugar. Sa tindahan ni Aling Rosa. Prompt para sa larawan. Isang binatang lalaki, Luis, ang nakaluhod sa basag na lupa. Nakatitig sa paligid ng isang wasak at nakakatakot na baryo. Ang mga bahay ay nababalot ng itim na ugat na parang gumagalaw. At sa ilalim ng mga bitak sa lupa, may mahahabang anino na pilit umaakyat. Sa harapan niya, may isang matandang babae, Aling Rosa, na may hindi likas na anyo. Mahaba ang katawan, punit ang bibig hanggang tainga, at ang kanyang mga mata ay hindi na nasa tamang lugar. May hawak siyang piraso ng laman sa isang kamay, at sa kabilang kamay, parang may itim na enerhiyang lumalabas. Sa langit, isang maitim na usok ang umiikot na parang may sariling buhay. Bumubulong ng mga hindi maintindihang salita. Ano ang gagawin mo kung nasa sitwasyon ka ni Luis? Sa tingin mo, makakaligtas pa siya? O wala na siyang pag-asa? Narito ang kasukdulan ng kwento. Nanginginig si Luis habang nakatitig kay Aling Rosa. Ang dating mabait na tindera na ngayoy isa ng nakakatakot na nilalang. Ang kanyang katawan ay hindi na likas. Ang kanyang mga daliri ay humaba. Ang kanyang balat ay tila nabubulok habang siya'y nakatayo pa rin. At ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kasamaan. Akala mo ba makakatakas ka, Luis? Hindi siya makasagot. Ang kanyang hininga ay mababaw. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Sinubukan niyang umatras, ngunit ang lupa ay tila kumapit sa kanyang mga paa. Sa isang iglap, sumugod si Aling Rosa. Napasigaw si Luis habang iniwasan ng kamay nitong may mahahabang kuko na tila mga patalim. Sa kanyang likuran, naramdaman niya ang malamig na hangin, mga anino mula sa lupa na ngayon ay bumabalot sa kanya. Luis, wala ka nang pupuntahan. Bulong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay tila dumadag-undong sa buong baryo. Pero may naramdaman si Luis.
May isang bagay sa kanyang bulsa. Ang lumang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito nawala. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan. Hindi alam kung paano ito makakatulong. Biglang lumiwanag ang kanyang kamay. Napaatras si Aling Rosa na pangiwi na parabang nasaktan sa liwanag. Hindi, imposible, sigaw nito. Biglang dumagundong ang lupa at mula sa ilalim ng mga bitak, lumabas ang isang halimaw na mas malaki pa kay Aling Rosa. Isang nilalang na walang mukha. Puro mata lamang ang nakikita sa katawan nito. At ang bawat galaw nito ay may kasamang pag-iyak ng daan-daang tinig. Napaatras si Luis. Hindi alam kung sino ang mas dapat niyang katakutan. Ngunit bago pa man siya makatakbo, isang malamig na kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang braso. Si Aling Rosa ngayon ay unti-unting nabubulok. Ngunit ang kanyang mga kuko ay nakabaon na sa balat ni Luis. Tapos ka na, bata! Bulong nito. Ngunit sa isang iglap, bumalot ang liwanag sa katawan ni Luis at naramdaman niya ang kakaibang lakas. Sinipan niya si Aling Rosa at tinutok ang kwintas sa kanya. Isang matinding liwanag ang bumalot sa matanda. At sa unang pagkakataon, narinig niyang napasigaw ito sa sakit. Ang buong baryo ay nayanig. Ang mga anino ay nagsimulang mawala. At ang madilim na ulap sa langit ay unti-unting napunit ng liwanag. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang ginhawa, isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Akala mo ba tapos na ito, Luis? At bago siya tuluyang nawala ng ulirat, nakita niya ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang kanyang sariling anino. Hindi na sumusunod sa kanyang galaw. Prompt para sa larawan. Isang binatang lalaki, Luis, ang nasa gitna ng lumiliwanag na baryo, hawak ang isang kumikinang na kwintas sa kanyang kamay. Sa harapan niya, isang matandang babae, Aling Rosa, ang bumabaluktot sa sakit. Ang kanyang katawan ay unti-unting natutupok ng liwanag. Sa likod ni Luis, isang malaking halimaw na walang mukha, ngunit puno ng mata, ang nakadapa, pilit umaatras mula sa liwanag. Ang lupa ay may naglalabasang bitak, at sa paligid nila, unti-unting nawawala ang madilim na anino. Ngunit sa gilid ng larawan, makikita ang anino ni Luis. Hindi ito sumusunod sa kanyang kilos. Nakatayo ito nang nakahiwalay sa kanya. Nakatitig sa kanya nang may hindi maipaliwanag na intensyon. Kung ikaw si Luis, ano ang gagawin mo sa natitirang anino? Sa tingin mo, tapos na ba talaga ang bangungot na ito? O may mas malala pang paparating? Narito ang pagtatapos ng kwento. Nagising si Luis sa gitna ng masukal na kagubatan. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito naibsan ang matinding takot na bumalot sa kanya. Nandito pa rin ba siya sa baryo? Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay mabigat, parang may bumabalot na hindi nakikitang tanikala. Ang paligid niya ay tahimik, masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng dahon. Napatingin siya sa kanyang kamay. Hawak pa rin niya ang lumang kwintas. Ngunit ang liwanag nito ay nawala na. Wala na rin si Aling Rosa. Wala na rin ang nakakatakot na nilalang na kanyang hinarap. Ngunit ang isang tanong ay kumakain sa kanyang isipan. Tapos na ba talaga ang lahat? Tumayo siya at sinubukang maglakad. Pilit niyang inalala ang nangyari bago siya mawala ng malay. Ang kanyang anino, hindi ito sumunod sa kanya. Hindi iyon normal. Ang malamig na bulong sa kanyang tainga bago siya mahimatay. Ang boses na tila may kasamang halakhak. Nang marating niya ang dulo ng kagubatan, nakita niya ang baryo. Ngunit iba na ito. Walang bakas ng pagkawasak. Ang mga bahay ay maayos. Walang itim na ugat na gumagapang sa mga pader. Ang hangin ay sariwa. At naririnig niya ang mahihinang tunog ng kalimbang mula sa malayong simbahan.
Para bang bumalik ang lahat sa dati. Ngunit bakit parang may mali? Naglakad siya sa makipot na daan, pinagmamasdan ng paligid. May mga tao sa labas, nagtitinda, nag-uusap, tumatawa. Wala ni isa mang tila nag-aalala sa kung anong nangyari kagabi. Nagpatuloy siya hanggang sa marating niya ang tindahan ni Aling Rosa. Nandito pa rin ito. Ngunit hindi tulad ng dati, bukas ang tindahan. At naroon si Aling Rosa mismo, abala sa pag-aayos ng mga paninda. Napatigil siya. Hindi ito maaari. Nakita niyang nawala si Aling Rosa. Nakita niyang sinunog ito ng liwanag mula sa kanyang kwintas. Ngunit narito ito ngayon, para bang walang nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya mapigilang mapansin na ang bawat kilos ni Aling Rosa ay eksakto sa dati. Kung paano siya mag-ayos ng mga paninda, paano siya ngumiti sa mga parokyano, paano niya itinataas ang kanyang kamay sa pagbati. Napansin ni Aling Rosa si Luis. Luis, hiho, ang tagal mong nawala. Masigla nitong bati. Kumusta ka na? Hindi agad nakasagot si Luis. Aling Rosa? Napangiti ito. Bakit parang takang-taka ka? Halika, may bagong dating akong paninda. Baka gusto mong tingnan. Hindi siya nakagalaw. Dahan-dahan niyang tiningnan ang lupa sa paanan ni Aling Rosa. May anino ito. Napalingon siya sa sarili niyang mga paa. At halos hindi siya nakahinga. Wala siyang anino. Sa isang iglap, dumilim ang paligid. Ang tawanan ng mga tao ay unti-unting naging mahihinang bulong. Ang lahat ng tunog ay unti-unting naglaho. At nang muling tumingin si Luis kay Aling Rosa, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi na ngiting mabait, kundi isang ngiting puno ng lihim na kasamaan. Sabi ko naman sa'yo, Luis, hindi pa tapos ang lahat. Prompt para sa larawan. Isang binatang lalaki, Luis, ang nakatayo sa gitna ng maliwanag na baryo, nakatingin sa isang matandang babae, Aling Rosa, na nakangiti sa kanya. Ang baryo ay mukhang normal. May mga tindahan, may mga tao. Ngunit ang atmosphere ay kakaiba. Parang may mali. Sa sahig, makikita na si Aling Rosa ay may malinaw na anino. Ngunit si Luis ay wala. Ang paligid nila ay unti-unting nagdidilim. At sa malayo, may mga malalabong hugis na tila nakamasid mula sa anino ng mga gusali. Tingin mo? Ano ang nangyari kay Luis? Ano kaya ang ibig sabihin ng pagkawala ng kanyang anino? Gusto mo bang malaman ang kasunod na kwento? I-comment mo sa baba. 40.